Mainit-init na balita, pinagbibitiw sa pwesto ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng kanyang cabinet secretary. Ayon sa Pangulo, kailangang baguhin ang kanyang administrasyon matapos ng resulta ng eleksyon 2025. May ulat on the spot si Ivan Mayrina. Ivan? Connie, Rafi, hanggang ngayong alas 11 ng umaga, hindi bababa sa 20 miyembro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos ang nagpahayag na ng tandaan o di kaya naghain na ng kanilang courtesy resignation. Itikulod nga ng utos si Pangulong Bongbong Marcos na inanunsyo ng kanyang umaga na magbitiw ang lahat ng miyembro ng gabinete para i-recalibrate anya ang administrasyon at ituon ang trabaho ng gobyerno para tugunan ang agarang pangangailangan ng publiko. Ayon sa Pangulo, nagsalita ng mga mamamayan. Ang gusto nila ay resulta, hindi politika, hindi mga palasot at tatalima raw ang pamahalaan dito. Kasunod dito ay susuriin ang performance ng mga kalihim at dito ibabase ang desisyon kung sino-sino ang mga mananatili sa gabinete ng Pangulo. Hindi raw ito patungkol sa personalidad kundi sa performance sa gabinete at kung akpa pa sila sa mga bagong prioridad ng pamahalaan. Pagsiguro naman ng Pangulo, hindi maantala ang serbisyo ng gobyerno habang wala pa mga pinuno ang mga departamento. Hudyatan niya ito ng bagong yugto ng kanyang administrasyon para mas mabilis at mas tutok sa pagtugon sa pangangailangan ng mga tao. Ang utos na ito na pagbitiwin ng kanyang gabinete ay kasunod ng kanyang sinabi sa kanyang pahayag kung saan kinilala niyang dismayado ang mamamayan sa naging performance ng kanyang gobyerno at hindi ramdamang serbisyo nang dahil sa labis sa pagtuon sa mga malalaki at pangmatagalang proyekto ay napabayaan at hindi natutukan ang mga agaran at iba pang mahalagang issue sa mga tao. Connie, Rafi, sa ngayon ay natabayan na natin ang press briefing ni Palace Press Officer Claire Castro para sa iba pang detalye ng kautosang ito ng Pangulo. Connie, Rafi? Maraming salamat, Ivan Mayrina. Ilang miyembro na ng gabinete ang nagsabing susunod sila sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-courtesy resignation. Nagpasa ngayong umaga si Transportation Secretary Vince Dizon. Pagpapakita raw ang utos ng Pangulo na nagtatrabaho ang gobyerno para sa taong bayan. Susunod din daw sa utos ni MMDA Chairman Romando Artes, DSWD Secretary Rex Gatchalian, DICT Secretary Henry Aguda, DILG Secretary John Vic Rimulya, DBM Secretary Amena Pangandaman, DMW Secretary Hans Kakdak, Tourism Secretary Cristina Frasco, Finance Secretary Ralph Recto, Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya, Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., PCO Secretary J. Ruiz, at Solicitor General Menardo Guevara. Hinihintay pa namin ang panig ng iba pang miyembro ng gabinete. Isa pang mainit-init na balita, sa Hunyo na magko-convene o magtitipon ang Senate Impeachment Court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Mav Gonzales. Mav? Connie, formal nang inabisuhan ni Senate President Cis Escudero ang Kamara na magko-convene na ang Senado sa June 3 bilang impeachment court na maglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa sulat kay House Speaker Martin Romualdez na may petsang May 19, sinabi ni Escudero na alinsunod sa Rules of Procedures and Impeachment Trials, handa ang Senado sa June 2, alas 4 ng hapon, na tanggapin ang panel of prosecutors ng Kamara. Ito ang araw ng pagbabalik ng regular na sesyon sa Senado. Sinabi ni Escudero na inaasahan dito ng Senado na babasahin ng prosecution panel sa open session ang 7 charges na nakapaloob sa articles of impeachment na isinampa laban sa bise. Kinabukasan nito o June 3, alas 9 ng umaga, magko-convene ang Senado bilang impeachment court para sa pag-i-issue ng mga summons at iba pang kaugnay na kautusan. Nakasaad sa sulat ni Escudero na copy furnished o pinadalahan ng kopya nito si Vice President Duterte. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunan ng pahayag ang bise. Pero dati ninyang sinabi na gusto niyang matuloy ang trial. Connie? Maraming salamat, Mav Gonzales. Isinailalim sa state of calamity ang Datupiang sa Maguindanao del Sur dahil sa malawakang pagbaha. Nalubog sa baha ang 16 na barangay doon. Sa ilang lugar, halos abot dibdib ang tubig. Apektado niya ng halos 8,000 pamilya. Bagamat unti-unti nang bumababa ang tubig, nananatiling masama ang panahon doon. Namahagi na ng paunang tulong ang mga lokal na opisyal sa mga residente. Naranasan din ang malawakang pagbaha sa 3 barangay sa Malapatan, Sarangani. Nasawi ang isang batang 4 na taong gulang matapos malunod sa ilog. Bukod sa mga bahay na pinasok ng baha,
Nahirapan ding tumawid ng kalsada ang ilang motorista. Ayon sa MDRRMO Malapatan, 31 pamilya o mahigit 100 individual ang inilikas dahil sa baha. Ayon sa Pag-asa, Intertropical Convergence Zone o ITCZ pa rin ang sanhi ng mga pag-ulan sa Mindanao. Pinaalerto muli ang buong Mindanao mula sa banta ng pagbaha ngayong pong Huwebes. Naglabas ang Pag-asa ng General Flood Advisory sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga Region, Davao Region, Soc-Sargen at BARMM. Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang sanhi pa rin ng maulang panahon sa Mindanao. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin sa mga susunod na oras ang buong Mindanao. Posible po ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. May tsansa rin po ng panandaliang ulan o thunderstorm sa ilang panig ng Ilocos Region, Cordillera, Zambales, Southern Luzon at Visayas. Mababa naman ang posibilidad ng ulan dito sa Metro Manila. Nanginginig ang asong yan ng datna ng isang lalaki sa kanilang bahay sa General Trias, Cavite. Ang alaga ni Lason umano. Kwento ni News Cooper Early Joy Restores, Colada, April 13 na makita ng kanyang pamangkin ang dalawa nilang aso na nanginginig. Maya-maya, namatay na ang isa. Nakaligtas naman ang asong nakuhanan ng video matapos isuka ang kinain nitong kulay asul. Batay sa CCTV ng barangay, kapitbahay ni na Early ang nakita umanong lumason sa mga aso. Kasama ang Philippine Animal Welfare Society o POS, nagsampa na ng reklamo ang may-ari ng mga aso nitong Martes. Wala pang pahayag ang inirereklamong kapitbahay. Isa pa hong insidente ng pagmamalupit sa mga hayop. Ipinasasara ang isang dog training facility sa Marikina matapos mamatay ang 2 asong iniwan sa kanilang pangangalaga. Balitang hatid ni Katrina Son. Viral ngayon ang social media posts ng fur parents na sina Carla at Sandy kung saan sinabi nilang namatay ang kanilang mga alagang aso habang nasa pangangalaga ng isang dog training facility. February nang ipatrain ni Carla ang kanyang mga alaga. March naman ang sa 2 standard poodle ni Sandy. Pinatrain po namin yung aso para po sana matuto magpa-potty train at saka po sana po matuto ng mga konting tricks. Nahanap po namin 2 buwan ang dog obedience training. Kailangan daw iwan sa training facility ang mga alaga. Pwede silang dalawin 1 beses kada linggo. Nung una, nag-a-update sa kanila ang may-ari ng facility. Kalaunan, nahirapan na silang makahingi ng impormasyon. Hanggang nalaman lang po namin, naka 2 weeks na po siguro. Doon po namin nalaman na nilipat niya po yung aso namin sa Los Baños nang hindi po sa amin sinasabi. ang training hanggang April 20 lang dapat sa mga aso ni Carla at hanggang May 6 ang kay Sandy. Pero panay raw ang hiling ng extension ng may-ari ng pasilidad. Pinuntahan din daw ng may-ari ng pasilidad si Sandy. Sinabi sa kanya na patay na ang isa sa kanyang alaga. Tinanong po namin siya na bakit ngayon mo lang sinabi. Ilang days na pala patay. Wala siyang masabi na Hindi niya po masagot. rason. Puro sorry lang po yung sorry sinasabi lang po ma'am, niya sa akin. yung tao ko po kasi. Ganun lang lagi niyang sinasabi. Nilibing na po namin ng tauhan ko po yung mga aso kasi takot na takot daw po siya. Hindi niya daw po alam kung anong gagawin. Nalaman din ni Carla na namatay ang isa rin sa mga alaga niya. Pumunta po siya sa bahay and sinabi po niya yun nung May 17 na po. And then sinasabi niya po na May 12 daw po namatay yung aso. Namatay raw sila sa heat stroke. Pero hindi naniwala sina Carla at Sandy. Hindi po siya mukhang heat Hindi stroke po kasi eh. madugo po yung Madugo ulo. Wala na siyang snout, hindi mo na makita yung ulo ng aso. Kinondena ng Philippine Animal Welfare Society o POS ang sinapit ng mga aso. Ito pang mga actual acts of torture or cruelty, they are already additional violations, and we are in touch with the owner of the dog. We are trying to convince her to submit the affidavit as soon as possible so that we can file the charges. Ayon sa Animal Kingdom Foundation o AKF, may tuturing na red flag kung pinapaiwan ng mga asong tinetrain. Dapat daw kasama ang owner para alam mismo kung paano i-execute ang mga command.
Masakit din po, I think, when we heard about the narrative, kung paano nangyari yon, mas shocking, kasi hindi siya basta-bastang facility, it's an animal facility, actually it's a training facility. Nakausap daw ng POS ang Bureau of Animal Industry na saklaw ang mga pet training facility at nadiskubre nila. Hindi sila registered with the Bureau of Animal Industry. So technically, they are already in violation of the Animal Welfare Act. Dahil dito, hiniling ng POS sa Marikina LGU na agad ipasara ang naturang facility. Planong maghain ng reklamo sina Carla at Sandy kaugnay sa sinapit ng kanilang mga alaga. Sinubukan naming kuhanin ang panig ng training facility pero sarado ito at hindi rin sinasagot ang aming tawag. Katrina Son nagbabalita para sa GMA Integrated News.